Mga kapuso, marami sa atin ang takot pag-usapan ang kamatayan. Lalo na kapag usapang ataol na, tiyak na hindi ka mapapasana all. But kidding aside, ito po ang reality of life na ating dapat harapin. Kaya para sa isang open-minded na diskusyon ngayong umaga, makakasama natin ang life plan consultant na si Erickson Rosario. Good morning and welcome to Morning sa GMA Regional TV. Good morning, Ms. John. Maraming salamat for having me here. Thank you po. Okay. Magandang take-off sa ating diskusyon ang mga natural calamity at disgrasya. Pero wag naman sanang mangyari, no? Pero paano hindi maging offensive kapag pinag-uusapan sa pamilya ang death o kamatayan? Well, una sa lahat, Ms. Joan, kailangan talaga nating intindihin na merong mga unforeseen events, may mga uncertainties in life na talagang hindi maiiwasan and process talaga ng buhay ito na kailangan nating paghandaan para hindi tayo mahirapan sa future. Oo. Hindi ka naman kasi immortal, di ba? Totoo yan, Diba? Tama ka dyan. Pero bakit dapat paghandaan at hindi dapat katakutan ang kamatayan? Yes, magandang point yan. Dapat nating paghandaan dahil ang preparation sa ganitong klaseng mga bagay ay makapagbibigay ng malaking ginhawa sa pamilya natin kapag maaga natin itong tinanggap na paghandaan. And of course, kasi gaya na nabanggit natin kanina, may mga activities pa If someone dies, may activities para sa kanya. Yes. And sana hindi maging burden dun sa naiwan. Totoo. Okay. Ayan, kasi kapag when we lose a loved one, pag nawalan tayo ng minamahal, isa din sa mga nagiging problema ng mga naiiwan ay yung financial expense na kailangan nilang harapin. At syempre, kapag sinabi natin na financial expense, hindi lang natin tinutukoy gaya nung nasabi mo na burial expense, which is kasama din dyan yung mga hospital bills, yung mga medical bills. So kapag naipon yan, pag nag-pile up yan, doon nagkakaroon ng problema financially ang pamilyang naiwan. Okay. Anong mga paraan para ito'y paghandaan bilang isang pamilya? Emotionally, financially, pinag-uusapan natin at iba pang aspeto. Yan. Emotionally, ako naniniwala wala talagang paraan para mapaghandaan natin ang pagkawala ng isang minamahal. However, isa sa mga magandang paraan para mapaghandaan natin ang hindi inaasahan is to prepare for it financially. Okay? As early as today, habang wala pang problema or okay pa ang lahat, pwede nating simulan na actually ang pagpaplano sa life plan, kung kailangan natin i-point out ko lang napakababa lang talaga nito. Ito ay for as low as 34 pesos per day, di ba? Para ka lang nag-commute, para ka lang nagpamasahe, para ka lang kumuha talaga ng isang appliance or motor na hulugan kapag bumili ka ng ataol. Ganun lang talaga siya kababa. Okay. Ang dahilan ng marami, gaya na nababanggit natin, alam naman natin lahat to matagal pa yan. Ayoko yan, paghahandan ko kamatayan ko. Ano lang tayo, you only live once. So, dapat enjoy ang buhay. Wag muna yan. How should we deal with this? You only live once, pero i-consider din natin, you only die once. But you only die once, pero you have a lifetime to prepare for it. Pero we live every day. And every day is an opportunity para paghandaan na maging magaan ang future ng pamilya. So, syempre, sa acceptance, sa pagtanggap na ito ay part at proseso ng buhay, mas magiging madali para sa atin both emotionally and financially na mapaghandaan itong bagay na ito. Ay nako, marami pa tayong dapat na i-discuss. Eric talaga. Yes. Oo. Pero konti lang ating oras and maganda yung naging discussion natin na sa every aspect ng ating buhay, hindi naman tayo immortal Totoo. Paghandaan yan. Totoo din. Especially itong hindi natin inaasahan na darating tayo sa panahong ganon. Yes. Maging handa tayo para sa kinabukasan din ng ating mga minamahal na iiwanan. Maraming salamat Thank you. at ingat kayo palagi.